Sa loob ng kanilang barko ay nagdidilig si Robin ng mga bulaklak habang ang tatlo ay naglalaro naman sa swing ngunit napalakas kaya tumalsik si Chopper. Si Frankie naman ay dumyugo ang ilong dahil pala sa pinakialaman niya ang waiver ni Nami pero hindi ito natuwa sa ginawa niyang modification kaya sinampal siya nito at tumalsik sa pader. Ngunit sa bago niyang design ngayon ay kumpiyansa na siyang magugustuhan ito ni Nami. Si Luffy ang sunod na nag-swing na tumama sa pader. Naghahanda naman ng pagkain si Sanji kaya inutusan ng tatlo na kumuha ng mga octopus mula sa aquarium nila para sa masarap nilang pagkain. Kagad na binuksan ng mga ito ang aquarium pero hindi ito makuha kaya nag-dive si Usopp sa loob. Nakita niyang magkakasama ang mga ito kaya gumamit ng malalaking spatula at isa-isang hinagis patungo sa itaas. Ngunit kumapit sa kanya ang mga ito. Tapos pagtanggal ng isa ay naglabas ito ng black ink kaya hindi na makita ang loob ng aquarium. Sinubukan ni Luffy na iligtas si Usopp ngunit nasubsob lang siya sa tubig. Kaya gumamit siya ng Gomu Gomu no Gatling pero tinatamaan din ang kaibigan. Hanggang sa itulak ito pa itaas ng kamay ni Robin. May napansin daw si Zoro na lumulutang. Pagtingin ay isa itong barrel of offerings sa mga Diyos ng dagat. Kinuha nila ito at binuksan ni Luffy ngunit naglabas ito ng isang signal flare. Nabahala si Robin dahil nalaman ng kanilang lokasyon dahil dito. Kaya nagbantay si Chopper sa paligid. Naramdaman ni Nami ang pagbabago ng panahon. Kaya inutusan ng mga kasama na kumilos dahil sa paparating daw na bagyo. Kalaunan ay naging masama ang lagay ng panahon na meron pang kasamang mga pagkidlat. Dahil sa lakas ng hangin ay inangat na lang nila ang layag at nilabas ni Frankie ang paddle system ng Thousand Sunny kaya mabilis silang nakapaglakbay sa bagyo. Dahil sa kapal ng hamog ay napag-usapan nila ang tungkol sa Florian Triangle kung saan maraming mga barko ang nawawala. Takot na takot si Chopper at hindi nito napansin ang multo sa likod. Tapos nagkwento pa si Sanji na meron daw mga ghost ships dito kaya lalong natakot si Usopp. Kalaunan ay nakarinig sila ng kumakanta. Saka nakita ang isang malaking barko na tila isang ghost ship kaya hindi sila makapaniwala na totoo ang kwento ni Sanji. Dito ay nakita nila ang isang nilalang na kahit mga buto na lang ay nagsasalita pa rin kaya walang nakagalaw sa kanila dahil sa takot. Nais ni Luffy na magpunta sa ghost ship pero ayaw ng mga kasama kaya pumili sila ng mga stick kung sino ang sasama kay Luffy. Pero takot na takot sila Usopp at Nami dahil ayaw nilang umalis ng barko. Si Nami ang napiling sumama kay Luffy kaya takot na takot ang dalaga. Kasama niyang umakyat ang captain pati si Sanji, ngunit nakatingin lang sa kanila ang skeleton. Tapos binati sila nito ng magandang araw at sinabing ngayon lang daw ulit siya nakakita ng tao. Nabighani din ito sa kagandahan ni Nami, kaya tinanong niya ang dalaga kung pwede ba nitong makita ang kanyang ponso kaya nasipa siya nito sa ulo. Natuwa si Luffy sa nakita, tapos tinanong kung tumatay ito. Sagot naman itong oo daw, tapos nagtanong si Sanji ng napakaraming tanong tungkol sa skeleton. Ngunit hindi pa nakakasagot ay niyaya na ito ni Luffy na maging kasapi ng kanyang crew at agad naman itong pumayag kaya hindi makapaniwala ang dalawang kasama. Nagpunta ang skeleton sa kanilang barko para magpakilala sa mga kaibigan. Tapos tinanong din ito kung pwedeng makita ang ponso ni Robin kaya binato siya ni Nami. Nagsuot si Usopp ng mga pangontra sa multo at sinabing pangontra din ito sa mga masasamang espiritu, pero pati si Brook ay natatakot din daw sa mga ito. Giit ni Usopp na panaginip lang ito kaya natulog si Chopper, pero pagdilat ay nasa harapan niya ang skeleton. Tapos tinanong ni Zoro kung bakit nandito ito sa barko, sagot ng bida na sinali niya ito sa crew. Saka nagyaya na ang skeleton na kumain. Sa kusina ay natatakot pa rin sila Chopper at Usopp. Nagjoke pa ng nagjoke ang skeleton kaya tuwang-tuwa si Luffy. Tapos magkasama sila ng captain na naghanap ng pagkain. Nagpakilala ito na siya daw si Brook. Tapos dumating na ang kanilang masasarap na pagkain na gawa ni Sanji. Kaya sama-samang kumain ng magkakaibigan. Kahit may laman ng bunganga ni Luffy ay naiintindihan pa rin ni Brook ang sinasabi nito. Kaya naman naging magka-vibes na talaga ang dalawa. Matapos kumain ay nalaman nilang dahil sa devil fruit powers kaya buhay pa rin si Brook. Dati rin daw siyang isang pirata at isa daw siyang captain, ngunit isang araw ay nakalaban nila ang malalakas na pirata kaya namatay silang lahat ng crew niya. Ngunit dahil sa devil fruit na kinain ay nakabalik ang kaluluwa niya sa katawan pero mga kalansay na lang ang natira. Tinatanong nila Usopp kung multo na ba si Brook, sagot nitong maging siya ay natatakot sa mga multo kaya pinakita ni Nami ang itsura niya sa salamin. Tapos nakita nilang wala itong refleksyon kaya napagkamalang isang vampira. Saka nakita ni Usopp na wala din itong anino, ngunit umupo lang ito at nagtsaa. At sinabing isang tao daw ang nagnakaw ng anino niya taon na ang nakalipas. Dagdag pa nitong dahil wala na siyang anino ay bawal siyang tamaan ng sikat ng araw. Napatunayan niya ito dahil nakita niyang natunaw sa sikat ng araw ang isang lalaki na nanakawan din ng anino. Saka ikinwekto ni Brook ang malungkot niyang mga araw dahil mag-isa na lang siya sa kanyang barko. At dahil bawal siyang masikatan ng araw ay sinabi ni Brook na baka tanggihan niya ang alok ni Luffy na sumali sa crew niya. Ngunit handang
bawiin ng bida ang anino ni Brooke para lang hindi ito umalis. Giit ng skeleton na lubhang mapanganib ang may gawa nito sa kanya, at hindi niya rin alam kung magkikita pa sila nito muli, pero kapag nagkataon ay kakalabanin niya daw ito. Nais tumugtog ni Brooke dahil isa siyang musician, ngunit hindi natuloy dahil may nakita siyang multo. Tinignan sila ng multo at saka nakaramdam sila ng pagyanig, at paglabas ay nakitang may humarang sa kanilang barko. Tinanong ni Brooke kung may napulot silang barrel sa dagat. Naalala ni Luffy na pinulot nila ito at binuksan kaya naglabas ng signal flare. Giit ni Brooke na isa itong trap dahil target na ngayon ang kanilang barko, at pinagmasdan nila ang nakaharang na tila isang isla dahil sa laki nito. Sinabi ni Brooke na ang tawag sa lugar ay Thriller Bark. Hindi daw ito ang susunod na isla, sabi ni Nami. Samantala si Brooke ay kinuha ang baston dahil natagpuan na daw niya ang matagal na hinahanap. Nagpaalam ito sa kanila at tumalon ito sa dagat kaya nag-alala ang grupo. Ngunit nakita nilang nakakatakbo pala ito sa dagat. Tingin ni Nami na wala silang mapapala sa isla, pero gustong-gusto na magpunta ni Luffy kaya nabahala sila Usopp at Chopper. Napansin ni Robin na tila na-trap sila sa loob ng bakod ng malaking isla. Natatakot na magpunta sa isla sila Nami at Chopper, ngunit excited pa sa adventure si Luffy kaya pinaliwanag sa kanya ni Usopp na nakakatakot daw ang lugar. Subalit maging si Robin ay nais din mag-explore, kaya nais ipakita ni Frankie ang isa pang feature ng barko nila. Pinili nito ang dock number 2, kung saan lumabas ang isang bangka na may ulo ng Going Merry kaya tuwang-tuwa ang tatlo na ginamit ito. Tapos mas binilisan pa ni Nami ngunit sinalubong sila ng malaking alon, pero nagawa ni Nami na makatalon dito dahil sa husay sa pagkontrol. Natutuwa si Luffy dahil sa galing ng mga ideya ni Frankie sa kanilang barko. Nang marinig nila na sumigaw si Nami, pero wala silang makita dahil sa kapal ng hamog. Samantala excited na si Luffy sa turn niya sa pagsakay sa Mini Merry. Tapos nakakapagtakang kusang bumaba ang kanilang angkla. Saka biglang nagbukas ang underground door kaya naghanda sila sa pakikipaglaban. Tapos may isang nilalang ang pinaglalaroan ng mukha ni Luffy. Saka may kumuha pa ng isang espada ni Zoro na muntik ng tamaan ng bida. Kaya naisip nilang may kasama sila sa barko. Naramdaman daw ni Luffy na may humahawak sa kanya kanina. Nag-alala si Sanji sa tatlo kaya tumalon siya upang puntahan ang mga ito. Pero may humawak sa kanyang paa kaya tumama siya sa kanilang barko. Bigla din itong lumutang tapos pinaikot-ikot at binato pabalik sa barko nila. Naramdaman din ni Robin na may nakahawak daw sa kanya at dinilaan pa ang babae. Nainis si Sanji ngunit pinatid lang siya nito. Tapos nakarinig sila ng parang isang layon. Saka nagkaroon ng kakaibang mga alon sa loob ng bakod na giit ni Frankie ay tila kinukuha ang kanilang barko. Samantala ang tatlo ay aksidenteng nakarating sa isla kaya labis na kinabahan ang tatlo. Giit ni Nami na tumalsik daw sila mula sa bangka kaya nahulog sila sa loob. At kasalanan nito ni Nami kaya nagpa-cute na lang ito sa mga kasama. Tapos nakakita pa sila ng isang halimaw na may tatlong ulo kaya kaagad na tumakbo ng mabilis ang tatlo mula dito. Habang tumatakbo ay napansin ni Chopper na ang isa sa ulo ng Cerberus ay isang fox, kaya mas lalong nagalit ang Cerberus sa kanila. Saka nakakita sila ng hagdan papunta sa itaas ngunit ayaw nitong tumigil sa paghabol. Tumira ng smoke bomb si Usopp para makapagtago sila, kaya naman hindi na sila nito nakita, dahil umakyat pala sa itaas ng puno ang tatlo. Ngunit may nakatingin naman sa kanila na isang nilalang na nagpakilalang si Hilden. Saka dumating ang karwahe nito na magdadala daw sa kanila sa mansyon. Dahil naghihintay daw doon si Dr. Hogback. Napag-alamang kilala pala ito ni Chopper. Sumakay ang tatlo sa karwahe ni Hilden. Ngunit hindi nila napansin na ang mga kabayo ay kakaiba. Binigyan pa sila ni Hilden ng maiinom. Tapos sinabing delikado daw na maglakad sa gubat dahil sa mga mababangis na hayop. Giit ni Chopper na si Dr. Hogback ay isang sikat na doktor ngunit isang araw ay bigla na lang daw itong nawala. Na-excite na ang reindeer na makausap si Dr. Hogback. Giit ni Hilda na patuloy pa rin ito sa pagsasaliksik sa higit pa sa nalalaman ng mga tao. Sumilip si Nami at napansin ng isang layon na may mukha ng tao kaya natakot ang dalaga. Tapos pagsilip ni Usopp ay nakita ang mga kakaibang nilalang na naninirahan sa gubat. Pero pagkusot ng mga mata ay nawala ang mga ito. Ngunit nakita nila ito ulit kaya natakot ang tatlo. Giit ni Hilda na isa lang itong hallucination pero sigurado daw si Usopp sa nakita nila. Kaya nakiusap si Nami na muli silang dalhin sa dagat. Nalungkot naman si Chopper dahil gusto niyang makilala si Dr. Hogback. Giit ni Hilda na kakausapin niya lang ang pastol kaya lumabas muna ito. Pero sa sobrang tagal na nilang naghihintay ay nagtaka na ang tatlo. At pagsilip ay wala ng tao sa labas. Lumipad si Hildan patungo sa mansyon at tumakbo naman ang mga kabayo. Naiwan ang tatlo sa sementeryo. Saka nakita nilang lumabas sa hukay ang mga zombie. Saka naglakad patungo sa kanilang sinasakyan kaya hindi na alam ng tatlo ang gagawin. Kinuha ng isang zombie si Usopp at pagsilip ni Nami ay nakita ang isa pang zombie.
zombie. Tapos pinatumba ng mga ito ang carwayeng sinasakyan nila. Saka nakita nilang pinagtutulungan ng mga ito si Usopp. Tutulong sana si Nami ngunit may humawak sa paa niya kaya maging siya ay napaligiran. Sumugod si Chopper at sinuntok ang isa kaya natanggal ang ulo nito. Pero ipinasalang at saka ibinalik ang ulo. Si Nami naman ang kailangan nilang iligtas, naisipan ni Usopp na gumamit ng apoy dahil kahinaan daw ito ng mga zombie. Pagtira ay lumayo ang mga ito kay Nami. Tapos sinabi ng mga zombie na delikado daw ang ginawa ni Usopp. Sinamantala ng tatlo ang pagkakataon para tumakas. Napansin ni Usopp na sing bagal naman ng pagong ang mga zombie, ngunit nang marinig ito ng mga zombie ay biglang bumilis tumakbo kaya takot na takot sila Chopper. Subalit napagod kaagad kaya tagumpay na nakatakas ang tatlo. Samantala ang barko ng Straw Hat ay nahuli ng isang napakalaking sapot ng gagamba. Sa paglalakad ay nakarating ang tatlo sa mansyon. Pumasok sila sa gate at nakitang nagbukas ang isang ilaw sa tapat ng balon. Umangat ang pang-igib at nagpakita ang isang babae na pinagbabato si Usopp ng mga plato. Saka sinabing makakapasok daw sila Chopper at Nami, pero pinapalayas niya si Usopp. Nagbukas ang pinto at nagpakita ang isang nilalang na sinasabing dahil daw sa masamang nakaraan ni Sindri ay nang babato siya ng mga plato. Nagpakilala ang lalaki na si Dr. Hogback, tapos binato ulit ng alalay nito si Usopp ng plato. Ngunit maging si Dr. Hogback ay kinakabahan sa alalay niya. Pumasok sila sa mansyon kung saan ikinwento ng tatlo ang mga pinagdaanan nila. Sinabi naman ng doktor na wala siyang kinalaman sa mga zombies at sa katunayan ay nagsasaliksik daw siya sa mga ito. Dahil hindi daw namamatay ang mga zombie ay nais niyang malaman ang sikreto nito upang makamtan din ng mga tao ang pagiging immortal. Labis na napahanga si Chopper sa katalinuhan ng doktor. Saka nang hingi pa siya ng autograph pero wag na wag daw siyang lalapit sa laboratorio nito. Pinaghanda sila ni Sindri ng puding pero ayaw nitong ilagay sa plato dahil galit daw siya sa mga plato. Kaya hinigop na lang ito nila Usopp at Chopper. Sinabi ni Sindri na naghanda din daw siya ng pampaligo dahil ang babaho nila. Tinanong ni Usopp kung may alam si Dr. Hogback kay Brook. Kinabahan ng doktor dahil may hindi siya magandang karanasan sa skeleton. Ngunit itinanggi niyang kilala niya si Brook. Nagpasama si Nami sa dalawa patungo sa CR para maligo. At habang naliligo ang dalaga ay nagbabantay ang dalawa. Pagkatapos daw maligo ni Nami ay aalis na sila, giit ni Chopper na ayaw niya sa labas. Sinabi ng babae na ang mansyon ay puno din ng mga halimaw, kaya napansin nila Chopper ang mga nakasabit sa dingding na tila mga zombie. Pinaghihinalaan din daw ni Nami si Dr. Hogback pero magpapanggap daw muna silang walang nalalaman para makatakas. Nakarinig si Nami ng boses sa loob ng CR, tapos may dumakma sa kanya at dinala ang dalaga sa pader pero wala siyang makita. Sinabi nito sa kanya na mas mahina daw siya sa babae na nasa barko kaya type siya nito. Tatawagin sana ni Nami ang mga kasama ngunit pinigilan siya ng Invisible Man. Pagpasok ng dalawa ay namula si Usopp sa kanyang nakita. Ngunit hindi pa rin makagalaw si Nami dahil sa kalaban. Binitiwan siya nito kaya nakahingi na ng tulong si Nami. Naamoy ni Chopper na meron ngang ibang tao sa silid. Tapos bumukas ang bintana dahil tatakas ito kaya inatake ito ni Usopp ng Flame Star na naramdaman ni Dr. Hogback sa ibaba. Natatakot naman si Nami dahil narinig daw nito ang lahat ng mga sinabi niya. Dahil hindi makaalis ang barko sa spiderweb ay napilitan ng grupo na maglakbay sa thriller bark. Nakita nila ang Cerberus na nanghabol kila Nami pero hindi natakot ang mga bida kaya kinabahan ito sa kanila. Tapos ito pa ang nagpapanik sa tahol ni Luffy. Aatake sana si Zoro pero nais daw itong paamuhin ng captain. Pero kinagat lang siya ng mga ito. Kaya naman sinapok sila ni Luffy. Dahil dito ay nagkaroon ng bida ng sasakyan. Nagpatuloy sila sa paglalakad upang hanapin ang mga kaibigan. Nang makita nila ang mga kakaibang nilalang. Pero imbis na matakot ay gusto pa itong hulihin ni Luffy, pati si Frankie ay hinahabol ang unicorn. At gamit ang mga kakayahan nila ay sabay nilang nahuli ang mga ito. Tapos niyaya ni Luffy ang puno na sumali sa kanila pero pinigilan nila Zoro. Kinausap ni Dr. Hogback si Absalom dahil alam niyang nanilip na naman ito sa naliligo. Giit ni Absalom na gusto niyang maging asawa si Nami. Ngunit kapalit nito ay hindi daw siya bibigyan nila Dr. Hogback ng bounty. Pinagpipilitan ni Usopp na wala naman daw pumasok sa paliligo ni Nami dahil natatakot siyang isipin ito. Dagdag pa ni Usopp na hindi siya naniniwalang makakagawa ng mga immortal si Dr. Hogback dahil hindi ito posible. Giit ni Chopper na napakagaling daw ng doktor kaya posible daw ito. Saka hindi daw naniniwala si Chopper na masamang tao ang doktor. Pag-alis nila ay gumalaw ang mata ng painting. Tapos bumalik sila sa hapagkainan subalit sobrang dilim. Sinindihan ni Hilda ng mga kandila, nagagalit naman si Usopp sa kanya dahil iniwan sila nito sa labas. Ngunit nais pa rin silang dalhin ni Hildan sa kanilang mga silid pero wala nang tiwala ang tatlo sa kanya. Bigla namang nagsalita ang babae sa painting na ikinatakot ng tatlong magkakaibigan. Tapos humaba ang leeg nito at sumugod sa kanila, nagawa nitong makuha si Chopper kaya sinubukang iligtas ni Nami.
Ang baboy naman sa likod ay naghagis ng espada kay Usopp. Saka sinabi nitong siya ang pinuno sa silid na ito kaya hindi na sila makakalabas ng buhay. Ang balat ng oso sa sahig ay nabuhay din at nagagalit ito dahil natusok daw ang likod niya kaya nagpaalon-alon si Usopp sa likod nito. Tapos tumalon siya sa chandelier, kinuha ang kandila at binato ito sa oso. Nagpanik ang oso dahil sa apoy, maging ang mga zombie sa litrato ay natatakot masunog. Kaya pinagbabato sila ni Usopp ng mga kandila. At dahil sa apoy ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makatakbo ngunit nakasarado ang pinto. Kaya nangamba silang kainin ng mga zombie sa loob ng mansyon. Inatake silang tatlo ng galit na oso. Saka tumulong din ang mga kasamahan nitong zombie at sa pagtakbo ng tatlo ay napunta sila sa chimney tapos aksidenteng nakapunta sa lihim na lagusan. Nabahala ang mga zombie na baka makapunta sila sa laboratorio ni Dr. Hogback. Kaya nais nilang sundan ng tatlo pero tinutulak din nila ito sa kabila. Ngunit may katabi na pala si Nami na isang zombie kaya mabilis silang tumakbo sa mga ito. Ang baboy naman ay hindi nababahala dahil puno daw ng zombie ang lugar. Samantala sa lagusan ay hinahabol ang tatlo ng mga zombie paintings. Hanggang sa makarating sila sa isang pinto at pagpasok ay nakitang silid ito ni Sindri. Nalaman ni Nami na isa pala itong artista noon, ngunit nabasa din niyang namatay na ito dahil nahulog sa stage 10 taon na ang nakalipas kaya natakot ang dalawa. Dito ay nakumpirma ni Chopper na dating mga namatay na ginawang zombie ang mga naninirahan sa lugar. Nakita nila ang isang treasure box, kaya nawala ang takot ni Nami dahil sa kayamanan. Ngunit nang binuksan ay isang Jack-in-the-Box zombie ang nagpakita kaya tumakbo na naman ang tatlo at patuloy na hinabol ng mga zombie paintings. Dumating ang isang swordsman zombie na sinasabing siya na daw ang bahala. Naglalakbay pa rin ang 5 dahil hinahanap ang mga kaibigan. Nang mapansin nila ang numero sa katawan ng Cerberus kaya tila isa itong eksperimento ng isang mad doctor. Narinig nila ang isang tinig mula sa isang multo, tapos naging tatlo ito at sinubukang hulihin ni Luffy. Sinunog ni Frankie ang mga ito pero walang kwenta ang atake. Tapos dumaan sa katawan niya ang multo kaya naman biglang naging negatibo ang cyborg. Dumaan din ang isa sa katawan ni Luffy kaya pareho na silang nawalan ng kumpiyansa. Naisip ni Robin na may kinalaman ang mga multo sa nangyari. Hindi naman naniniwala si Zoro pero maging siya ay nabiktima. Saka umalis na ang mga ito. Galit na galit si Luffy dahil sa ginawa sa kanya ng multo. At pinagtatawanan naman ni Sanji si Zoro. Nakarating sila sa sementeryo kung saan lumabas ang isang zombie pero binalik lang ito ni Luffy kaya nagalit ito. Tapos lumabas na ang lahat ng mga kasama nitong zombie at sumugod sa kanila pero walang natakot sa Straw Hat kaya binugbog lang nila ang lahat ng mga zombie. Narinig ng tatlo ang tawa ni Dr. Hogback kaya sumilip sila sa silid. Dito ay nakita nila ang kakaibang ginagawang operasyon ng doktor sa isang pasyente. Balak pa nilang bantayan kung ano ang gagawin nito. Subalit nakita na sila ng zombie swordsman na kaboses ni Brook. Tinanong ni Luffy ang mga zombie kung nakita nila ang mga kaibigan niya. Sumagot ang mga ito pero ayaw nilang sabihin ang katotohanan dahil labag daw ito sa rules. Ngunit nang pagbantaan sila ng bida ay nagsalita na ang mga zombie. Tapos nang malaman pa ni Luffy na inatake nila ang mga kaibigan ay muli na naman silang inatake ng 5 Straw Hat. Pumasok sila sa gate nang dumating ang isang matanda na humihingi ng tulong. Sinabi nitong dahil mukha silang malalakas ay nais niyang kalabanin nila ang kumuha ng kanyang anino. Sinabi ng matanda na si Gecko Moria daw ang tinutukoy niya, na nakilala ni Robin na isa sa 7 Warlords of the Sea. Dagdag pa ng matanda na pinapanood na rin sila ni Gecko mula nung imbitahan sila sa Thriller Bark gawa ng pagsabog ng flare. Nais daw nitong muling tamaan ng sikat ng araw kaya nagmakaawa siyang bawiin nila ang kanyang anino. Pumayag si Luffy sa kanyang pakiusap dahil may kinalaman din ito kay Brook. At natuwa din ang mga kasama nitong nagtatago sa dilim. Dahil sa atake ng swordsman zombie ay pumasok ang tatlo sa loob ng silid. Tapos hindi nila pinapansin si Dr. Hogback kaya nagalit ito at nagtanong sa mga nakita nila. Sagot nila Chopper at Nami na wala daw silang nakita. Giit ni Usopp na hindi nila nakitang gumagawa siya ng zombie. Giit ng doktor na huli na daw ang lahat kahit malaman nila ang katotohanan dahil magsisimula na daw ang night raid. Samantala nagpunta si Absalom sa mga alagad niyang zombie. At pinalakas nito ang loob ng mga undead dahil sa hindi daw sila namamatay. Nagbalik ang napakaraming mga multo sa isang silid patungo sa may-ari nitong si Pirona. Tapos kinuha niya ang payong sa kanyang alalay. Samantala nagmamadali ang 3 zombie dahil malapit nang magsimula ang night raid. Tapos pinaputok nila ang lumulobong sipon kaya nagising ang isa sa 7 Warlord of the Sea na si Gecko Moria. At sinabi ng mga alalay na ang Straw Hat Pirates naman daw ang target nila ngayon. Nagsimula ang pag-ulan nang makita nila ang isang malaking layag, giit ng matanda na ang buong isla ng Thriller Bark ay isang barko. Tapos sa likod daw ng layag na ito nila matatagpuan si Gecko Moria. Inutusan ni Absalom ang mga zombie na iparamdam ang kamandag ng pagiging immortal. Pagsapit ng alas 12 ay tumunog na ang bell na umalingaw-ngaw sa buong isla, hudyat na nagsimula na ang night raid kaya naghanda na rin si Pirona, pati na rin ang mga tauhan nitong mga zombie. Si Gecko naman ay
excited na din sa night raid. At ang magkakaibigan ay binuksan na ang gate. Naglakad ang napakaraming zombie patungo sa mansyon. Dahil na corner na rin sila Nami ay sinabi niya ang nalaman tungkol kay Sindri. Tinanong sila ng doktor kung pumasok sila sa silid. Tapos inutusan si Sindri na tapusin sila. Dumating ang samurai zombie na napansin ni Nami na tila kapareho ni Brook dahil nais din makita ang kanyang panso. Sinabi ng doktor na General Zombie ang kaharap nila dahil nagmula ang bangkay sa Wano Kingdom sa New World. Sumugod ito sa kanila at sa isang iglap ay nakapunta sa likod pero hindi sila nasaktan. Kaya tumakbo ang tatlo ngunit saka pa lang nila naramdaman ang pinsala na ginawa ng General Zombie. Pumasok sila Luffy sa loob ng mansyon habang tinatawag niya si Gekko Moria dahil sasapukin niya daw ito. Nagsalita ang baboy saka naglabasan ng lahat ng mga alagad nito. Subalit hindi sila natakot, sa halip ay binugbog nila ang lahat ng mga zombie sa silid. Hinahabol si Luffy ng oso pero natutuwa pa siya. Tapos sinuntok niya ito ng Gomu Gomu no Bazooka sa pagmumukha. Kaya natalo ang lahat ng alagad ng baboy. Samantala sila Usopp, Nami at Chopper ay ipinalagay ni Dr. Hogback sa kabaong. Dumating na rin ang mga zombie sa mansyon. Napansin nila Luffy na nawawala si Sanji. At dahil hindi nila alam kung nasaan ang mga kaibigan ay balak nilang dalhin ang baboy para gawing guide. Natawa sa kanila ang mga zombie dahil siguradong matatalo daw silang lahat ni Gekko Moria na isang warlord. Ngunit sinabi ni Luffy na kapag ginalaw nito ang mga kaibigan ay tatapusin niya si Moria pati na ang buong Thriller Bark kaya takot na takot ang mga zombie sa kanya. Tapos dinala pa nila ang baboy. Samantala sa labas ay sumasayaw ng kanta ni Michael Jackson na Thriller ang mga zombie. Dahil naghahanda sila na tapusin ng mga pirata, pumasok si Absalom sa libingan ng mga malalakas na zombie. At isa-isang bumangon ng mga ito para sa night raid. Samantala ang tatlong Straw Hat ay nasa loob ng kabaong para sa delivery. Tapos naghanda na rin ang napakaraming General Zombie sa pamumuno ni Absalom. Samantala ang isang General Zombie na si Lola ay may gusto kay Absalom. Pinipilit siya nitong mahalikan tapos kinorner siya sa pader at sinubukang piliting ilagay ang fingerprint niya sa marriage contract. Tapos hindi siya nito tinigilan dahil daw sa kanyang pagmamahal kay Absalom. Pinipilit talaga siyang mag-fingerprint sa kontrata kaya binalibag niya na lang si Lola. Ngunit pagkatapos ay dinagana naman siya nito. Tapos muling kinuha ang kanyang kamay pero nakatakas muli si Absalom. Saka sinabi nitong nakapili na daw siya ng ibang papakasalan. At pinakita niya ang wanted poster ni Nami dahil ito daw ang type niya. Nagalit si Lola kaya papatayin niya daw ang babae. Sa paglalakad ay may narinig si Zoro sa likod. Pero hindi na nila ito pinansin nang makitang may isang spy na gagamba. Inutusan ni Piro na ang alalay niya si Kung Ashi na kunin ang paparating na package mula sa Risky Brothers. Samantala ang Risky Brothers ay dala-dala ang sinasabi nitong package na sila Nami pala. Ngunit nang matumbas sila ay lumabas ang tatlo sa kabaong. Inatake ng dalawa si Chopper pero sila ang tumalsik dahil nasapok. Nakita niyang ligtas naman sila Nami at Usopp ngunit nagtataka kung bakit wala silang sugat sa ginawang atake ng zombie swordsman na si Ryuma. Ang Risky Brothers naman tatawag daw ng backup. Tinawag sila ni Nami upang ipakita ang gusali kung saan sila balak dalhin ng mga zombie squirrel at gawing isa sa mga zombie. Nais nang umalis nila Usopp at Chopper pero ayaw pa ni Nami dahil nais niya pang maghanap ng kayamanan. Dumating ang tatlong penguin na nagpakilalang sila daw ang Penguin Trio. Tapos nasa likod na pala nila ang napakaraming mga hayop na zombie. Agad na sumugod ang mga ito ngunit pinagsusuntok silang lahat ni Chopper. Ngunit may gamit na shield si Hippo Gentleman saka umatake ang isa pang zombie. Sa muling pag-atake nito ay nakatakas si Chopper. May sumugod din na maliliit na zombie sa dalawa, si Nami naman ay nagtago sa damo. Tapos nakaharap ni Usopp ang isang zombie boxer. Sumugod ang sniper ngunit sa isang iglap ay pinaulanan siya nito ng suntok. Si Nami naman ay nakita ang isang aso na may halong baka at hinabol din siya ng mga kasama nito. Si Usopp naman ay napatid dahil sa kanyang suot na balabal kaya ang kapwa zombie ang tinamaan ng suntok nito. Tumakbo sila Usopp at si Nami, tapos umakyat sila ng hagdan pero hindi tumigil ang mga zombie. Hanggang sa makorner sila ng mga ito kaya tumalon ng dalawa patungo sa mga poste. Inasar-asar ni Usopp ang mga ito dahil hindi sila masundan. Ngunit nagawa ng kangaroo zebra boxer na makatalon sa kinaroroonan nila. Tapos tinira ito ni Usopp habang nasa ere kaya nahulog. Subalit nasira naman ang poste na tinatapakan nila kaya nahulog ang dalawa, samantala si Chopper ay pinagtutulungan pa rin ng malalaking zombie. At dahil sa dami ay napapagod na daw siya, nahulog ang dalawa at tumama sa isang zombie. Saka sinabi ni Chopper na kailangan nila ng apoy. Agad na umatake ng Flame Star si Usopp ngunit ang pangalawang atake ay hindi natuloy dahil sa mga penguin. Tapos tinamaan pa ng malaking sandata si Chopper sa likod. Inatake din si Nami ni Hippo Gentleman. Ngunit iniligtas ito ni Inop dahil tulad ni Sanji ay ayaw niyang saktan ng mga babae. Naisip ng tatlo na katulad nga ni Sanji ang zombie na ito. Samantala sila Luffy ay pinipilit ang baboy na sabihin kung nasaan si Gekko Moria.
At hindi nila alam na nagmamasid ang mga spider mice zombies sa itaas. Nagsuot ng armor si Luffy, kaya pagbalik sa mga kaibigan ay inakala nilang isa siyang zombie. Nagalit si Franky sa kanya, sinabi naman ng captain na pangarap daw ito ng mga lalaki. Nakarating sila sa lugar na tila isang arena, tapos isang zombie swordsman ang sumugod kay Franky. Muli itong umatake sa cyborg kaya nag one-on-one ang dalawa, hanggang sa mapatalsik ito ni Franky pero muling nakabangon. Saka ito gumamit ng sword slash na muntik nang tumama sa Straw Hat cyborg. Sumugod ito muli ngunit tinamaan sa mukha ng kanan ni Franky kaya tuluyang tumalsik. Muli itong bumangon at nag-teleport sa harap niya, mabuti ay nakagamit siya ng shield. Ngunit tinamaan siya ng sumunod na atake nito. Bumangon ng cyborg at pinigilan ng kalaban. Tapos inihagis ito patungo sa arena. Subalit muli na namang bumabangon ng kalaban. Giit ng baboy na ito ang kakayahan ng mga zombie dahil hindi sila namamatay. Tapos ang kaharap pa nila ay isang zombie general kaya wala daw pag-asang manalo ang Straw Hat. Tumakas ang baboy kaya hinabol siya ni Luffy ngunit humarang ang wall zombie. Tapos lumabas ang napakaraming mga zombie generals. Nakagad na umatake sa mga bida kaya naghanda ang tatlo sa labanan. Samantala si Absalom ay pinipigilan si Lola na huntingin si Nami. Ngunit kinuha nito ang wanted poster saka pinagpupunit at tinapakan dahil sa kanya lang daw si Absalom. Saka tumakbo ito para huntingin ang navigator kaya hinabol siya ng taong layon. Pinagtatanggol naman ni Inoop si Nami mula sa mga zombie. Nang maisip ni Nami na katulad talaga nito si Sanji. Samantala nagpunta si Pirone sa Thousand Sunny. At si Zoro naman ay nabihag na rin. Kinuha siya ni Gecko tapos binuksan ng isang ilaw para makita ang anino niya. Tapos pinutol nito ang anino mula sa swordsman saka itinapon kung nasaan si Sanji. Umatake si Franky sa malaking general zombie. Samantala ang tatlo ay ginamitan ni Robin ng devil fruit powers. Si Luffy naman ay pinatalsik ang tatlo sa pader. Ngunit muling bumangon ang mga ito na parang walang nangyari. Kaya muli silang umatake sa mga general zombie. At nagawa ni Luffy na mapatalsik ang mga ito sa pader. Ngunit tulad kanina ay bumangon lang ulit ang mga ito na tila walang katapusan. Kaya gumamit si Luffy ng Gomu Gomu no Gatling. At muling tumalsik sa pader ang mga ito. Dumating ang isang swordsman na kamukha ni Zoro na gumamit din ng teknik nito patungo kay Luffy. Ngunit pagtingin ay isa lang itong zombie general na si Jig Oro. Gumagamit din ito ng three sword style tulad ni Zoro. Nang biglang may umatake kay Luffy mula sa likod. Tapos inihagis siya habang nasa loob ng isang bag. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Franky subalit napakarami ng mga kalaban niya. Tinulungan siya ni Robin kaya nakatakbo ang dalawa. Tapos gumamit si Franky ng fresh fire ngunit may dalang mga timba ng tubig ang mga ito. Saka sumugod ang tatlo kay Robin ngunit nagawa niyang matalo ang mga zombie. Tuluyan silang tumakbo nang mapansin na nawawala si Luffy. Tapos narinig nilang nasa loob na pala ng isang kabaong si Luffy kaya sinundan nila kung saan ito papunta. Ngunit may humarang sa kanilang isang malaking spider monkey. At sa likod ay dumating na rin ang mga zombie generals kaya na-corner ang dalawa. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.